Siya ay Director 4 ng Bureau of Local Health Systems Development ng DOH at nakilala bilang Dancing ASEC. At siya lakay Assistant Secretary of Health mula 2011 hanggang 2014. Naging spokesperson din siya ng Department of Health lakay. Medyo mahaba-haba lakay ang kanyang credential, ano. Pero ito siya din ay naging presidente ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases. Ang ating makakasama ngayon lakay, ang former Undersecretary ng Department of Health, si Dr. Enrique Eric Tayag, ang ikalawang nominee ng HEAL-PH Party List. Dr. Erica Tayag, Yusek Sir, maganda umaga po. Mabuhay po kayo. Magandang umaga, Lakay at Sister L. Long time no see. Good morning, Doc. Ayan. Natuwan-tuwa sa pangalan mo, Sister L. Akala daw niya, madre ka. Kasi sabi ko, marami nabibiktima. Ayan. Anyway, Dr. Eric Tayag, Sir, ayan, kumusta pa kayo, ha? Nag-retire na pala kayo sa Department of Health. Nag-retire na po ako ng 1 taon. 35 years po ang naging panungkulan ko sa pamalaan, 7 Pangulo ng ating Republika, at 18 kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan. O kanina nga, nang kinikwento ko yan si Sister L, napatawa talaga. Bakit po? Bakit napatawa? Oo, kasi ang dating sa akin parang, nako, ang bisita natin, Jurassic. Hindi naman, Dok. Nakakatuwa lang kasi di ba lakay, para magsilbi ka ng ganong katagal. Ayan, Ibig sabihin maganda ang serbisyo. Ilang presidente ang pinagsilbihan nyo, Secretary 7 Yusek? Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Di ba lakay? 7 presidente? Nag-umpisa po ako Paano pa na Aguinaldo? Hindi naman po. Kay Manuel Quezon. Corazon Aquino po. Nung nanunungkulan po ang kalihim natin noon ay ang kilala pong naging namuno sa Generics Act. Si Secretary Alran Bengson. Bengson. Oo nga, Alran At ang Bengson. huling na paglingkuran ko po ay ang kasalukuyan nating Pangulo. Ang Pangulong Marcos. So dahil last year lamang po kayo pala nag-retire, Ayan. Opo. At ngayon nga binubuksan ko ang bagong kabanata, kung kabanatang maitatawag, itong pagiging second nominee ko sa Health Alliance PH o HEAL-PH number 152 sa balota. Ayan, nagpaalam na ako. Nako, pang 20 pages na yata yan, Dok. Sa likod lang yun, Kasi 156 ho kami. Ganun ba? Opo. At kami naman, naintindihan namin yung mga panukala na maraming party list. Pero sa amin, ang aming binibigyan pong halaga ay ang kalusugan nating lahat. Ayan. At yan nga ang tanong ko sa Dr. Eric Tayag, Sir. Ayan, nag-retire na kayo sa Department of Health. Ayaw niyo pang magpahinga? Gusto niyo pang magtrabaho? Anong gusto niyong patunayan? So ano pa ang gusto niyong mangyari kung kayo po ay mahalal? Bilang kinatawan po ng HEAL-PH sa party list, Dr. Eric Tayag, Sir. Araw-araw pa rin may hinagpi sa maraming pamilya, lalo na kung sila'y namamatayan. Ay, opo. Hinagpi sapagkat kulang ang kanilang maaring maitusto sa malaking bayarin sa mga ospital. At yung mga kababayan natin na hindi na natin nalalaman na walang access o hindi makapunta sa isang ospital o maging health center para mabigyang lunas ang simple nilang nararamdaman. O kaya naman, na problema, pag bumili nga akong gamot sa butika, alam mo, kalakay, Sister L, maawa ka, imbis na 30 ang dapat bilhin na tableta, ay sasabihin na lang doon sa pharmacist na bigyan mo muna ako ng 4 sapagkat doon lamang kasya yung aking pera. Dahil yan ay patuloy, hangarin po ako personally at saka ng aming party list na mabago naman ang antas ng kalusugan po natin. At yan ay sa mamagitan ng mga ipapanukala naming batas o pagsilip muli sa mga batas na meron tayo, baka may kailangan baguhin katulad ng Universal Healthcare Act na siyang inaasahan ng bawat isa sa atin na magtatawid sa atin sa isang dekalidad na serbisyong medikal o pangkalusugan na makikinabang po lahat. Hindi lamang po yung mga health providers, yung mga doktor, nurse, lahat po tayo na umaasam na darating yung araw
ay hindi na tayo mapeperwisyo sa malaking halaga na maaari nating gugulin. Kaya nga, pag tinignan nyo po yung aming Facebook, social media kalakay, Sister El, sinusulong namin ang isang health card para sa lahat. Ngayon, marami ang nagtataka sapagkat, nako, pambubudol lang yung ginagawa po ninyo. Puro pangako dahil ngayon ay politiko ka na. Bagamat nagsiservisyo pa rin tayo sa publiko. At bagong kabanata nga to sa akin po at sa amin po sa HillPH Party List. Sapagkat itong health card po ay hindi mo naman po papalitan yung PhilHealth card, yung HMO card po ninyo, yung senior citizen po ninyo. Bagkos, ito magiging sagot para marating natin ang isang kinabukasan na zero na ang out-of-pocket expense. Sa ngayon po kasi kalakay ng kwenta namin, 1.4 trillion pesos ang maaaring gugulin natin sa healthcare. At 700 billion lang ang kayang tustusan ng ating pamalaan. Kasama niyan yung pondo ng Department of Health at PhilHealth. Sa makatuwid, saan kukunin yung 700 billion? Yan, So itong health card ang magsusulong na sa loob ng 5 taon ay darating ang araw, pakikita mo lang to, kulang na lang, hindi na tanungin kung anong kakayahan mo sa kabuhayan mo. At ikaw ay wala nang sabi-sabi, hindi ka na pipila, matitingnan ka na kagad, hindi ka yung isang linggo na wala ka pang kwarto, o kaya hindi ka nalilipat sa ospital na magbibigay sa inyo ng pagkalinga. Yan ang aming pong adhikain, kalakay. Pwede bang pambili ng Cortal yan sa Mercury Drug, Doc? Ito ay sample lamang para malaman ng mga kababayan natin iso sa plano. Kung magtatanong po kayo na yan ba ay available kung manalo na kamo, hindi pa po, sapagkat pinaliwanag ko rito, may 5 taon tayong timeline, may dapat ayusin. Parang kung iniisip mo itong bahay natin, napansin mo na parang marami nang may sira, may dapat nang kumpunuhin, binabudget mo yon, inaayos mo yon na sa 6 na buwan halimbawa, maayos na yung bahay mo. Ganun po ang gagawin po natin sa ating healthcare. Anong pinag-iba yan, Doc, sa PhilHealth? Ang PhilHealth po ay may premium po na Babayaran. kinukubra. Ang mga maralita po natin ay tinutustusan na yan ng pamalaan, kinukuha sa sin-tax. Ngayon, yung tayo na may tinatanggap na sweldo o negosyo, may binabayaran ho tayong premium. Yung nakukolekta po yan ng PhilHealth, binabalik po inpatient o kaya outpatient. Kaya mapapansin nyo ngayon sa bagong pamumuno po ng PhilHealth, dinadagdagan nila yung mga benefit package na tinatawag at tinataasan pa para na sa ganon ay hindi na mabutas ang bulsa ng abang mga Pilipino na kulang po ang pagtustos. Ngayon po, itong health card, kung kami po ay magiging masinop at papala rin na pumasok po sa House of Representatives, may hikayat po natin ang liderato at sana'y makarating to sa ating Pangulo na pwede nating ma-achieve to sa loob ng 5 taon. Tinanong nga kami, may nakagawa na ba dyan? Bigyan mo kami ng isang bansa na nakagawa na yan. Brazil po. Brazil. Nagawa po nila. At magugulat kayo, hindi lamang yung mga residente ng Brazil, kahit turista ka, wala kang babayaran doon. Talaga? Pag ikaw Pagka yung nagkasakit ka doon? Opo. Sapagkat nasa konstitusyon nila. Ba? At syempre, ang pinanggagalingan po ng pondo nila ay taxes. O, ngayon naman kami, kahit na may health card, kulang-kulang naman yung gamit sa ospital, ano mangyayari? Walang doktor, walang nurse. So kasama po dyan sa hangarin namin yung modernization. At pangatlo, pinaka-controversial, baka kami ay makasagi po dyan, ay alisin ng korupsyon sapagkat Dok, bago tayo opo. bago dumako sa corruption, ano po ha? Maganda yung sinasabi po niyo. Pwede bang pagkapalaran kayo maging congressman sa ilalim ng HillPH party list? Pwede bang gawa kayo ng batas na yung mga kababayan natin walang pambili ng pang bahay sa ospital Pwede ba i-charge na sa pagkuri kaysa PCSO?
Yan po ay kasama na lahat. Kung matatandaan nyo, yung Malasakit Center, yung one-stop shop na kung saan humingi ng ayuda, ay maaring malaki na po maibawas doon. Sa mga ospital po ay yung no balance billing, baka narinig nyo na po yun. Yes po. Kung meron pang babayaran po ron, sinasagot na ng ospital. Subalit yan ay limitado doon lamang sa lubong nangangailangan. At nagkaroon na rin po ng Department of Health ng MAIP, nagtumulong na po dyan ang maraming sektor. Subalit pinaliwanag ko nga po sa inyo, pag pinagsama-sama nyo ron, meron pa rin tayong out of pocket na baka umabot ng 50%. Yung binanggit ko kanina na 1.4 trillion, 700 billion ang ating hahanapin. Kaya nga, ang hangarin po nitong health card ay unti-unti yung out of pocket na yan ay maging zero o kaya mabawasan ng malaki. Halimbawa ho, Kalakay, Opo. mataas yung health expenditure natin. Pwede bang mabawasan yan yung 1.4 trillion maging 1 billion na lang para ang puwang na lang ay 300 billion? Pwede. Paano? Imbis na bawat isa sa atin na ospital bigla, malaki kasi ho ang gastos, Sister El, pag na-ospital. Ay, totoo po yan. Maaaring ma-prevent ho natin yan. Maaga pa lang ay alam na natin kung paano po may iwasan ang pagpapa-ospital. Yung pagbaba ng presyo ng gamot. Sapagkat kahit na may generics po tayo, ay talagang may mga gamot na mataas pong bilhin, lalo na kung maintenance nyo po ito. At pangatlo po naman, kung titingnan naman natin sa kabila po, yung yung pera na kakailangan natin doon, kung magiging maganda po ang pagkolekta sa taxes, magbabayad po ng premium sa PhilHealth ng husto. Alam nyo ba, Kalakay, pag meron kang 100,000 kinikita kada buwan pataas, ang babayaran mo lang premium sa PhilHealth sa 5%. Ay aabot lamang ng 60,000 pesos. Kung bilyonaryo ka, 60,000 pesos lang. Kung milyonaryo ka, 60,000 pesos yan. Sa ibang bansa, prorated po to. Malaki kinikita mo, malaki ang babayaran mo. Ngayon, yung may kaya sa atin, tinutustusan na lang to sapagkat alam nilang limitado, kumukuha sila ng karagdagang card, yung mga HMO cards. Doc, ano naman po yung plano or magagawa po ng Heal PH Party List para naman po dun sa mga healthcare worker, lalo na po marami sa atin pong mga healthcare workers ang nangingibang bansa. Mas pinipili po nilang maging overseas Filipino worker dahil nga po maliit po ang kanilang sinasahod. Tapos nung pandemic pa po, naalala nyo po yung naging issue ng hazard pay naman po sa ilang mga frontliners po natin. May magandang balita kami sapagkat yung mga kasamahan ko sa Heal PH Party List ay naglibot sa maraming bahagi sa ating bansa at may pumunta pa nga sa ibang bansa at para makaugnayan yung mga OFW natin. Pare-pareho ang kanilang hinaing. Talagang kukulangin yung kanilang konting ipon at maging yung mga health providers natin pa nagkasakit ay kukulangin din yung mga maaaring maitustos sa kanila. Ngayon, Sister El, sa katanungan mo, na sila ay nangingibang bansa. Tayo naman ay marami mga health workers na napapalitan po sila sapagkat malaki ang production natin ng health workers. Yun naman ay kasaganaan para sa kanila sapagkat natural na sa atin na gumanda po ang buhay natin. So kaya nga halos hindi naman pinipigilan yan kung gusto mo mang-ibang bansa. Ang maganda pong dapat mangyari ay nabibigyan sila ng magandang training at skills para mapag-ibayo pa at tuloy-tuloy na may pagmalaki tayo kung tayo naman ay nasa ibang bansa. At dito naman pansamantala, kahit pansamantala lang yan, Sister El, ay makikinabang yung mga pasyente natin. Kanina nga bago nag-umpisa yung programa to, narinig ko yung malungkot mong kwento na
paulit-ulit yan, araw-araw, minuto, nakita ko na po yan sa loob ng 35 taon. Hindi mababago ang kwentong yan, pero may pagkakataon tayo na mabago po yan. At sana kami naman ay umaasa na itong pag-asang hatid po namin sa inyong lahat ay maisakatuparan po namin. Ayan, common sin na po, Dr. Eric Tayag, sir, sa mga government hospitals natin. Ang dami natin mga pasyente na hindi po nagagamot. Minsan, ayan, katulad nga ng na ikwento ko sa iyo, sa isang tatlong linggong na-confine, 2 beses, 3 beses lang yata napuntahan na bisita ng doktor. Ayan. Tapos yung mga gamot, at sabi ko nga, Doc Eric, yung isang karanasan po namin na isang pasyente na in-refer dito sa amin, bago ma-operahan, iraraffle pa, Doc. Ayan. Paano kung hindi ka nanalo sa raffle? Parang raffle sa Christmas party. Hindi ka na ma-operahan, maghihintay ka mo ng magpaparaffle ulit. Paano po kaya natin matutugunan yung mga ganitong sitwasyon, Doc, na kulang na kulang ang ating mga facilities, gamot, mukhang kulang tayo ng mga doktor para matugunan lahat itong mga pasyente natin sa mga government hospitals. Kaya nga pinaliliwanag ko dito, Lakay, dun sa aming inaasam nating lahat na magiging dekalidad at magiging komportable bawat isa sa atin po sa pagdulog sa mga ospital, health center, ay marami tayong dapat gawin at mabago. At inalantulad ko na rin ito si Sir El Lakay sa isang bahay na kailangan ng repair at renovation. Subalit, pag inayaan po natin yan at kinaligtaan, hindi natin binigyan ng malaking pansin, yung mga anay po ron sa bahay na yun, mabubulok po yung bahay na yun at hindi na pwedeng tirhan. Nakita naman natin na maaagapan pa, lalo na kung ito ay may basbas ng ating Pangulo at ng liderato ng mga papasok po sa 20th Congress po. At umaasa kami kung kami papalarin, Lakay, yung mga binanggit mo ay hindi na sana mangyayari. Kaya ito, panawagan, huwag nyo na hong hintayin na kung kami mananalo o kaya naman ay ito'y mabibigyan ng pansin. Kayo po na nakikinig sa programang ito, alam nyo na ang mga dapat gawin po. Hindi na kailangan pong inuutos po yan o inirereklamo. Kaya nananawagan po ako sa mga kasamahan ko dyan, sa mga ospital, pamamalaan ho o pribado, na ang pagbibigay serbisyo po ay kailangan walang price tag. Kailangan po, unahin muna natin na maibsan po ang paghihirap ng mga dumudulog po sa inyong mga ospital o health center. At nabanggit yung anay kanina, Doc Eric Tayag, marami bang anay sa Department of Health? Ayan, nabanggit nyo rin ang corruption kanina. Hindi kaya iyan ang isang dahilan. Kaya una, hindi po natutugunan yung serbisyo ng DOH sa ating lalo na ang mga mahirap nating mga kababayan. Pagkatapos may mga narinig pa tayo dyan na instead na magtrabaho, pabiyahe-biyahe na lang. Pagkatapos may issue pa ng mga corruption, Dr. Eric Tayag, sir. Ako na may nananalig sapagkat bago ako nagpaalam sa Kagawaran ng Kalusugan, nakausap ko naman ang kalihim Ted Herbosa at yung kanyang vision. Pero gaya sa atin po, kung meron tayong gustong maganap, hindi pwedeng mag-isa lang siya na tutugon. It takes a village, ika nga, to borrow the quote kay Hillary Clinton, na kung saan, kung aasahan lang natin yung ating Pangulo o kaya yung ating kalihim, yung lahat naman tumitingin sa kabila. Iba yung kanilang pananalig, iba yung kanilang gusto. At maging bawat isa sa atin ay imbis na sinasabi ng Kagawaran ng Kalusugan, huwag kayong manigarilyo, naninigarilyo. Kumain ng gulay at prutas, ang kinakain, lechon, meron pang take home. May gamot naman daw, Doc Oo, at konti-konti lang may gamot. Ito, ang dami nagbubuffet. Talagang, Nagsasamgyup. Oo, ayun, samgyup si Sister El. Kasi ang sarap-sarap, di ba? Kasi kulang na lang, nakaganga ka na lang at sinusubo sa iyo lahat yan. O yung pag-inom ng alak, maraming mga
kabataan po. O kaya naman yung kulang sa ehersisyo. Yan. Kaya nga ako nabansagang dancing doctor kasi kahit papano maengganyo ko Yan, oo. yung mga kababayan ho natin. Mahirap po kalakay. Ito po ay talagang nang bago ako umalis, tinutugunan nila pero mahirap kasi maraming masasabi nating impluwensya sa mga desisyon at sa mga karagdagang pondo na kakailanganin. Halimbawa po, may isang ospital ako na nasa aking pangangalaga dito sa bandang norte. 7 taon na hindi pa matapos-tapos yung proyekto. Allah. Di, yung mga pasyente, ayun, nandun na sa sulok-sulok. Nako, Diyos ko. Oo, kasi kung minsan, gustuin man nila, biro mo, nahirapan sila makakuha ng pondo para doon nang ini-implement na eto na, minalas doon sa contractor na nakuha. Kaya nga inaasahan ngayon, may pagbabago sa procurement law, ay maayos na to. Subalit, hindi pwedeng ganun-ganun lang lakay sapagkat binanggit ko nga kanina na unahan natin yung anay. Mabilis po yung anay sapagkat pag hindi nyo natuntong kung nasaan po yung anay, figurative speech po yon, alam nyo na po yun, matatalo po tayo, magigiba po ang poste ng bahay. Kaya nga ang panawagan namin kay Secretary Ted Herbosa, baka kaibigan po ninyo, pakisabi na rin, Secretary ay Yusek, na dapat siguro ikutan din yung mga government hospitals natin. Mag-ikot sila para alam nila yung sitwasyon. Alam mo, ayan, nung banggitin na natin yung Rizal Medical Center. Alam mo ba rin nung i-discuss namin ni Sister El dito sa programa, ayan, napasugod yung ilang opisyal doon. O di nakita ang sitwasyon, kaya lang yung mukhang hindi pa yata nalutas dahil meron na namang issue dyan sa Rizal Medical Center na yan. Alamin natin ng katotohanan ng post na yan, Lakay. Mukhang ang nirereklamo naman dito ay doktor at nurse. Doktor naman at nurse. Anyway. Pero alamin natin kung may katotohanan. Mahirap din kasi maniniwala tayo basta-basta sa isang post lang sa social media. Yes, pero nangyari kasi personal experience namin dahil nanay nung isa empleyado namin dito, Dok, yung sa ooperahan. yung opera na irarapol daw. Ayan, mantakin mo yan. Yun talaga ay nakakawa, senior citizen na yung pasyente. Parang naging ang korte, iraraffle yung kaso mo. Parang Christmas party. Tama-tama doon kasi before Christmas yan. Ayan, December yata yun. Kaya sabi nung anak, patulungan naman nanay ko, baka di naabutin ng Pasko at New Year. Sabi nga Kalakay, parang kung ako yung pasyente at tatanungin ko, kailan po ako, ay sandali lang po, iraraffle pa. Parang kakabahan ako. Aabot pa ba ako doon? Kaya nga. Ako si sister. Oo, parang iraraffle pa. So, ibig sabihin, ala chamba kung ako'y matitingnan. Totoo po yan. Paano yung hindi nanalo sa raffle? Yan ang malungkot noon. Dapat lahat panalo. Kaya nga. Ayan, parang ruleta. Buti pa yung ruleta namin. Parang lahat panalo. Ruleta natin, walang talo. Pero Lakay, may magtatanong sa'yo, Doc, at isuot lang muna natin to, Doc, para marinig natin yung magtatanong sa'yo. Yung ating pong kasamahan, isa sa ating reporter, si RH23 Edwin Duque, ay mayroong kasama na isa sa ating mga kababayan na may gusto pong itanong sa inyo. Edwin, sino itong kasama mo ngayon at nasaan kayo? Ano ang kanyang itatanong kay Dr. Eric Tayag? Edwin. Miss Elaine, yung kababayan nating mahirap na lugar dito sa may Morning Breeze sa Caloocan, si Kuya Eric. Ano itatanong mo kay Dr. Eric Tayag? Mayroon sana ako kay Doc itatanong. Sige po, Kuya Eric. Kung sakaling manalo. Kung sakaling manalo, pwede ba niya tulungan ang mahihirap Yung tinutukoy mo, yung sa ospital. sa ospital? Tulad po ano? Kung katulad kong mahirap, pwede ba niya matulungan yung mga gamot? Elaine, ganito. Ang tinutukoy ni Kuya, ito kasi may sakit ito. May sakit si Kuya. Malaking matalo si Doc Eric, no? Yung baka raw pwedeng lahat ng public hospital, maliban sa libre na, pati gamot. Yan ang tanong kanina. Yun. Anong pangalan niya ulit, Edwin? Ray. Si Kuya Ray. Ray. Anong sakit ni Kuya Ray? Anong sakit ni Kuya Ray? Minsan masasakit katawan ko. May mga sugat ka pa May sa mga mga paa. sugat sa paa.
Kung yan ang sakit mo, Kuya Ray, baka masahe lang ang kailangan dyan. Paispa tayo. May sugat daw sa paa, may mga Ay, may sugat-sugat sugat sa pa sa paa. Oh. Si Doc, napakausap natin si Doc. Sugat ito sa paa na parang hindi gumagaling. Hindi ka pa mataas ang sugar mo, kuya. Okay. Baka diabetic si Kuya Ray. Oo. Alam mo, Sister El, naalala ko bigla yung hinihiling ni Ray. Naalala ko nung nasa San Lazaro Hospital ako, sapagkat 10 taon po akong nanungkulan po ron. Ay, may tinignan po ako isang pasyenteng nakagat ng aso. Nabigyan namin ng rabies vaccine, libre. Pero nasabi ko sa kanya, dahil malalim yung sugat, at naubusan kami ng gamot, pero sa pharmacy may pwedeng bilhin at mura lamang yon. Bili niya para wag magkaroon ng nana yung kagat ng aso. Opo. Nagkataon dahil bumabalik ka na ilang beses para mabigyan ka ng bakuna, ay natingnan ko uli yung pasyenteng yun. Naku, nagulat ako nang nang tiningnan ko yung kagat ng aso, may nanana. So, tinanong ko siya, hindi mo ba binili yung binigay ko yung prescription antibiotics? Alam mo sabi niya sa akin, Opo. Doc, nung gabi pong nagpatingin ako sa inyo, naglakad lang ako, walang 5 piso ako sa bulsa. Uy, grabe. kakalungkot na. Doon, noon na talagang sumiksik na sa isipan ko na kahit na pamurahin pa natin yung gamot, may mga kababayan tayo, hindi talaga nila kakayanin makabili ng gamot. Kaya nararamdaman ko yung hinihiling sa atin ni Kuya Ray. Ray, opo. Ito'y para sa lahat, hindi lamang sa mahirap, itong health card na isaasam namin. Pero mauna po yung mahirap. At kaya nga binibigyan namin kayo ng pag-asa na darating yung araw na hindi na paulit-ulit at tatawag kayo dito sa programa ni Lakay, Sister El, Damdaming Bayan. At ang sasabihin nyo na ay, eto, Lakay, Sister El, yung health card ko, wala akong binayad. Thank you, thank you. Yun ang sasabihin, hindi yung katulad ng hinihingi niyang biyaya na hindi na dapat hinihiling yan, dapat binibigay na. Ayan. Okay, Kuya Ray. Ayan. Kuya Ray. So, para yung pamanhid, masahe lang yan, Kuya. Ayan na. Baka kulang lang ng foot ispa yan. Yung sugat nga raw lang. sugat. Ay, ikaw talaga. Ayan na. Si Kuya Ray, Kuya natutuwa Ray, sa thank you. pahayag ni Doc Eric, no? Dahil tama yung sabi, dapat daw, pag mga ganong mahirap, unahin, lalo na yung mga libre, Ayan, libre oh. hospital, libre nga gamot para sa mahirap. Ayan. Alright. Okay, Kuya Thank Ray, you, maraming Kuya salamat. Ray and Pagaling po Evelyn. kayo. Ayan. At Dr. Eric Tayag, alam po ninyo, hindi na pwede maulit yung gano'n. Kasi nung bago ba akong reporter dito sa DZRH, alam po yun, ang pinupunta namin, mga ospital, mga presinto ng pulisya, kuha kami ng report. Gabi-gabi, araw-araw, pinupuntahan namin ang PGH. Alam po ba nyo nung panahon na yun, Doc, na may mga pasyente pang galing ng Bicol, dinadala sa PGH. Alam niyo kung bakit? Dahil libre ang gamot, ang gamutan dyan, pati gamot, sagot ng PGH. Hindi na pwede ibalik yung mga ganong sitwasyon na Doc Eric Tayag. Malaki na yung pagbabago po mula nung naisabatas po yung Universal Healthcare Act. Kaya lang yung implementasyon nito ang dapat nating bantayan. Halimbawa po yung Healthcare Provider Network na kung saan ay nagsanga-sanga yung mga hospital health center para sila ay maaaring puntahan ng pasyente na hindi ho sila nahihirapan. Ang tawag po ron ay making arrangements. Halimbawa, pag pumunta yung isang buntis na talagang delikado yung kanyang pagbubuntis, pagpunta niya sa health center at kagampan niya na, may naka-antabay na ambulansya. Dadalhin na siya sa ospital na hindi na tatanungin bakit dinala mo rito. Pwede pa maghanap kayo ng ibang ospital. Meron ng doktor na sasalubong. Meron ng nakahandang blood o dugo kasi kakailanganin niya sa emergency cesarean section halimbawa. At yung mga anak niyang naiwan, meron na magbabantay at yung asawa niya ay kinuha na rin, dinala sa ospital para pag nanganak siya ay nandun na rin po. Pag ito'y kinikwento ko lang kay Sister El, nagpapalakpakan po lahat. Subalit, sasabihin ko, o yan,
gumising na kayo, panaginip pa lang yan. Oo. Baka mamaya palakpak kayo ng palakpak, baka kala nyo nangyayari na Oo yan. nga. Yan nangyayari, pumunta yung buntis, nakalimang health center na yata, wala pang, parang gusto ring i-raffle kung sino magpapaanak sa kanya. Bangungot pala. hindi Oo, panaginip, ganun Doc. nangyari. Bira. Kaya nga yung kinento nyo po yung libre, marami na pong mga ospital sa kanayon libre. Kaya lang, dahil sa teknolohiya at innovation, Sister L, nung pandemic kasi may naganap at na-introduce puro yung telemedicine na kung saan remote consultation yun. So kahit nasa malayong lugar, walang dahilan para wala kang may makausap na pangkalusugan. Kaya nga, bago ako umalis, nakikipag-ugnayan ng Kagawaran ng Kalusugan sa DICT. Lalo na dyan sa satellite links. Nako, sinabi mo yan, Doc. Starlinks. Sapagkat ang komunikasyon po ay importante. Subalit, tanggap naman natin na kailangan mas maraming doktor ang madalas sa kanayunan, mga nurses na kakailanganin din doon. Kasi hindi naman pwedeng kumakausap ka sa screen tapos wala namang tumitingin sa iyo talaga na pinupulsohan ka, inaalam yung tibok ng puso mo, at iba pa rin talaga yung nakikita ka ng doktor o kahit man lang ng nurse. So, marami nang nabago ng lakay. Kaya lang, dahil sa naging maganda yung reputasyon ng PGH, wala nang bukang bibig yung mga kababayan natin. Kahit ako tumatanggap rito na Doc, pwede ba kami ma-refer sa PGH? Yan, so, lahat yata ng sakit gusto nila sa PGH po sila. Ayan. At saka, magaling Doc yung mga doktor dyan. At saka hindi lang yan, Doc. Ayan na. Naku, ito palang dapat baguhin sabi rito, Lakay, ang PGH ay hindi under ng Department of Health, under UP yan. Abay, kung ganito ang sitwasyon, ang DOH, ipailalim na sa UP yan. Katunayan po, dahil sa magandang pinakita ng PGH, marami na kaming mga PGH in the South, PGH in the Visayas, sapagkat naitaas na rin yung antas na simulan to sa pamumuno ng dating Kalim Secretary Ona, sapagkat dumalaw siya sa maraming ospital at nanlumo siya nga sa mga nakikita. Ang description niya nga sa amin parang Mona Lisa. They just died there. They just Kalungkot naman. Mona Lisa Hospital, sabi nga. Nabago na po yan. At meron din naman kaming gustong ipaliwanag rito sapagkat yung mga ospital po ng Kagawaran ng Kalusugan ay huling hantungan na po yun. Inaasahan po namin yung mga halos mamamatay na o yung mamamatay matapos silang maipasok sa ospital. Yun ang nakukuha namin mga pasyente. So, hindi naman namin sinasabi na hindi maganda ang pangangalaga namin. Kaya lang, kami yung parang last resort. Ngayon sa Universal Healthcare Act, binago na po yan sapagkat meron pong dapat gampanan din ang mga private hospital po. May tampo nga yung mga main authors niya, si Senator J.B. Ejercito, mukhang hindi na-implement po yung na maayos yung universal healthcare na yan, Doc Tayag, sir. At isa pa, naikwento ko rin, abay yung anak na isang kasama namin sa trabaho dati, bago na lagyan ng bakal doon sa orthopedic, inabot na 1 taon, Doc. Bakit nagkahaganyan? Ha? Unang-unang po, yung mga bakal na po yan, kung minsan made to order po yan. Hindi ho kailangan may inventaryo po yung ospital Hindi katulad sa mga department store, pag gusto mong bumili ng sapatos, lahat ng size meron. May size 12, may size 8, may wide, ganon. Yung mga bakal na yan, hindi naman po pwedeng mag-inventory na lahat ng klase nandyan. Kaya ang nangyayari yan yung out of pocket. O kaya ay yung pasyente mismo maghahanap. At ito, sila maghahanap noon. Nakakalungkot. Kadalasan ang nakakausap nila mga ahente. At
kung lalo na kung depende sa kaso niya, baka natatagalan nga. Pero sana pinaliliwanag Pero isang po taon, ito. Diyos ko. Pinaliliwanag sana para naman yung pasyente ay talagang maliwanag sa kanya kung anong kanyang dapat asahan. Parang pag umorder tayo sa restaurant, gusto nating malaman kung yan ba ay madadala kagad sa ating hapagkainan o maghihintay ka ng kalahating oras o isang oras. Para na sa ganun, magkaroon ka ng Kaya- ibang desisyon kung ikaw lilipat sa ibang ospital. Ang magandang nangyari sana doon, Kalakay, Opo. ay 1 linggo na hindi pa na ibibigay sa kanya yung bakal, dapat nilipat na yon at sa ospital na pwede magbigay noon, o kaya naman yung ay sila na mismo ang nakipag-usap doon sa panggagalingan ng bakal. Kasi karaniwan kasi si Sir El, yung mga pasyente ang hinayaan nilang makipag-usap. Ano namang malay nung pasyente? Pasyente. Oo. Tsaka isa pa, Dok, indigent eh. Ayan. Indigent. Oo, kaya ka pumunta sa Kailangan government ng hospital, assistance, so. walang pambili ng bakal. Anyway, Dok, isa pa. Ito, napakarami natin pasyente na nagdadialysis. Ano Ayun, ba ang dapat Lakay, gawin ng sakto. gobyerno para mabigyan ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan nagkakaroon po ng dialysis? Nationwide po yan, Dok. Pwede bang Luzon, Visayas, Mindanao, every region merong dialysis center? Tsaka Lakay, isusugan ko na lang din yung katanungan sa iyo, Doc. Kasi mayroon din comment sa ating YouTube channel related po dyan na, Doc, kung sakali daw po kayo ay papalarin at makakakuha ng seat sa Congress, meron daw po ba kayong programa na laan naman para sa mga cancer patients? Mukhang yung Ayan, oo. girlfriend niya po ay may cancer. Okay. Isa pa yan. Unahin po natin yung Dialysis. kay Lakay, yung dialysis. Yung PhilHealth ay nagbigay na ng package sa dialysis kung saan 3 times a week sa buong taon. So, hindi na limitado po yun. Kaya lang, gaya nga ng sinabi ko na bagamat tinaasan na ng PhilHealth ang binibigay po nila sa dialysis benefit package, kailangan ay hindi na maragdagan yung mga kababayan natin na mangangailangan ng dialysis. Yun nga yung binabanggit natin. So, pangkaraniwan ang pinagmumulan ng end-stage renal disease o kaya talagang pumapalya na yung kidneys natin ay Lifestyle. high blood pressure. High blood. Kaya ayaw namin tawagin Lakay na hypertension, kundi high blood pressure. Ano ibig sabihin nun? po? Paano mo malalamang high kung hindi ka nagpapakuha ng blood pressure? Kaya magpakuha ko ng blood pressure, huwag niyong katatamaran po yan. Ang malungkot, maraming health center, walang pangkuha ng blood pressure. Naku, Diyos ko. So, essential ho yan. Hindi pwedeng magkukonsulta sa iyo at may high blood pressure tapos wala naman pala kayong gagamitin. Yung sa cancer naman, Sister El, meron tayong National Integrated Cancer Control Act. May benefit package din yung PhilHealth. Dito sa mga binabanggit ko, yung dialysis at saka cancer, marami po sa kababayan natin hindi alam na merong ganong benepisyo para sa kanila. Hindi nakakarating sa kanila yung magandang balita. Opo. Kaya mag-isa nila na sila ay naghihinagpi sa kalagayan nila when in fact merong mabibigay na serbisyo sa kanila. So, itong health card nga ay magpapalakas ng loob sa kanila sapagkat hindi na dahilan na ikaw ay mag-iisip kung magpapatingin ka o hindi kasi wala kang barya sa bulsa. Malakas ngayon ang loob mo dahil dito sa health card, pakikita mo, ayos na. At yan nga po ang gusto naming mangyari. Biro mo yung mga pasyente, kagaya nung may cancer, maliit pa lang yung bukol, hindi nagpatingin, tapos magpapatingin din pala, mas malaki pa sa ulo nila yung bukol. Pag tinanong mo, ba't hindi ka nagpatingin nung maliit pa lang yung bukol na yan, ang pangkaraniwan at paulit-ulit na isasagot po ay wala po kasi kaming pera. Totoo yan, Dok. Sa totoo lamang po, yan ang totoo talaga. Na malungkot. takot ang mga kababayan nating magpa-check up, magpa-ospital dahil Walang pera. Walang pera. Ayan, yan ang katotohanan dyan. Yan ang masakit na reality, Dr. Tayag, sir. O, kala kaya halimbawa yung yung pagpunta sa ospital, hindi ang iniisip nila hindi pa muna yung baka singilin sila sa ospital
meron ba akong pamasahe? Ayan, Mm, isa pa tama. yan. Nung Oo. minsan nasama ako sa medical mission, may matanda akong tinitingnan. Natanong ko siya, Nanay, paano kayo nyo nalaman yung medical mission na to at paano kayong pumunta dito? May pumunta raw sa lugar nila, tinanong siya yung medical mission at pagkakataon niya na kasi matanda na siya. Nag-tricycle siya, ang siningin, 500 piso Grabe. para makarating sa medical Doon sa medical mission. mission. Eh, binigay namin gamot, wala pa 100 piso. Grabe. Yan ang masakit na dapat Nakakalungkot. baguhin sa siguro sa sistema na ating pangkalusugan, health services, Dr. Eric Tayag. At sana po kung kayo ay pala rin, sana ay hindi man overnight malutas yung problemang yan. Sana po ay magkaroon ng pagbabago. At bilang panghuli, Doc, wala tayong oras. Napahaba ang ating kwentuhan. Oo, di pa namin kayo napapasayaw eh. Pinasaya bigla si Doc. Ayan na bilang panghuli, Doc. Ayan, bakit po kayo ang dapat iboto ng ating mga kababayan? Bakit ang HEAL PH party list ang dapat nilang iluklok sa Kongreso, Dr. Eric Tayag, sir? Kami po ang magbibigay ng pag-asa sa ating lahat para sa isang dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ito po ay matagal na nating inaasam at panahon na para bawat isa sa atin ay maranasan po ang dapat nating maranasan. Na tayo'y hindi nagkakasakit ng malubha, na tayo po ay kung magkasakit ay mabibigyan po tayo ng dekalidad, pinakamagandang serbisyo na wala po tayong hinihinaing, wala pong nagagalit sa atin at hindi na po tayo kumakato kung saan-saan para mangutang. Yung konting ipon natin mauubos lamang dyan sapagkat ang pag-asang binibigay namin po sa inyo ay health card. Sapagkat sa amin po sa HEAL PH Party List, gusto namin healthy po tayong lahat. Yun. Dr. Eric Tayag, sir, Yusek, maraming salamat po mga kaibigan. Ang second nominee ng HEAL PH party list, number 152 sa balota, Dr. Enrique Eric Tayag Didan, sir. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. This time check